Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ekong. Taong 1953, Candon, Ilocos Sur. Itong mga panahong ito, nasa poder pa ng kanyang mga magulang itong si Ekong. Bale marami silang naninirahan sa pamamahay na yon. Yung dalawang tiyuhin niya, mga asawa nito, yung 4 niyang kapatid, at yung 2 pinsang buo ng nanay niya. Napakahirap ng sitwasyon nila sa bahay na yon. Isipin ninyo, maliban sa kanilang magtiyo na nagtatrabaho sa sakahan, tanging ang mumunting tindahan lang din nila ang isa sa pinagkukunan nila ng pang-araw-araw tuwing wala silang trabaho sa palayan. Kontrata ang usapan nila sa may-ari ng lupa. Bale tatawagin lang sila nito kapag kulang yon sa tao. Sumang-ayon naman sila sa ganon. Pero syempre, may mga araw ding naghahanap talaga sila ng trabaho. Dahil sa ganoong sitwasyon, tinalikuran na din ni Ekong ang kanyang pag-aaral buhat sa kahirapan ng buhay. Imbis na maghapong tumambay din sa kanila, mas pinili niyang itoon ang kanyang oras sa paghahanap ng mapapasukan. Pagtatapat pa niya na, sa loob ng isang araw, natatawid niya ang 2 magkalapit na baryo. Nagbabahay-bahay siya sa lugar na yon, matyagang nagtatanong ukol sa ipapatrabaho ng mga ito. Minsan may mga pagkakataong hindi niya maiwasang mahiya pero buong-buo niya yung nilulunok alang-alang sa buhay na gusto niyang makamit para sa kanyang pamilya. Ngunit sa kasamaang palad, sa kabila ng kanyang pagpupursige, nanatili pa rin siyang bigo hanggang sa hindi naglaon, may nakilala siyang isang lalaki na nagmamay-ari ng malawak na taniman. Nakilala niya yon sa karatig lugar ng Candon, kung saan ang buong akala niya, naghahanap lang ito ng trabahador para sa lupain niya. Subalit nang makausap na yun ni Ekong, laking gulat na lamang niya nang yayain siya nitong maging katulong sa malawak nitong pamamahay. Dahil sa inilahad nito, walang pagdadalawang isip naman siyang sumang-ayon sa kagustuhan ng lalaki. Ayos na sana yun para sa kanya. Ang kaso lang yung gusto nitong mangyari, sa bahay siya nito tumira. Isang beses lang din sa isang buwan siya nito pinayagang umuwi, na siya namang naging mahirap para sa kanya. Gayunpaman, sa kabila ng mga kondisyones ng eredero, pinatapos niya pa rin ito. Hindi niya kasi kayang tanggihan ang laki ng pasahod nitong iniaalok sa kanya. Ekong, kung desidido ka talagang magtrabaho, kunin mo na ang mga gamit mo. Bukas na bukas magsisimula na tayo. Magaan lang ang trabaho rito. Gagapas ka lang ng damo sa bakuran kapag mataas-taas na ito. Tapos araw-araw maghuhugas ka lang ng ating mga pinagkainan. Babantayan mo rin ang bunso kong anak. At syempre, tumulong ka na din sa mga katulong sa paglilinis. Kapag nakita kong masipag ka, bibigyan kita ng dagdag sa katapusan. Nang marinig naman ni Ekong ang sinabi nito, tumangulang naman siya sabay uwi sa bahay nila. Kinahapunan, di pa man sumasapit ang 5:00, nakabalik na siya sa bahay ng lalaking pinagtatrabahuhan niya. Pagdating niya sa lugar na yon, agad naman siyang sinalubong ng masasarap na pagkain kasama ng mga kasuotang regalo sa kanya ng mga kamag-anak nito bilang panimula. Pagkakuha naman niya sa mga gamit na yon, halos hindi naman niya mawari kung ano ang sasabihin niya sa mga ito. Bukod kasi sa iyo ng unang beses na makatanggap siya ng regalo, pakiramdam din niya bahagi siya ng pamilya nito. Sa paglipas pa ng mga araw, wala siyang ibang ginawa kundi ang magtrabaho.
Araw-araw pinagsusumikapan talaga niyang gawin ang parte niya para naman walang masabi yung pamilyang nagpapasahod sa kanya. Habang tumatagal, unti-unti ring nakikilala ni Ekong ang kanyang mga kasama hanggang sa hindi naglaon, nakausap niya yung hardinero ng kanyang amo. Wala naman yung ibinahagi sa kanyang kakaiba, maliban na lamang sa isang bagay na ikinagulat talaga niya. Ayon sa hardinero, na hanggat maaari iwasan niyang magpagala-gala sa loob ng bahay nito tuwing gabi. Dagdag pa nito na, sundin niya lang ang gawaing yon, walang mangyayari sa kanya. Mariinding inilahad ng hardinero, napakadaling pumasok sa pamilyang yon para magtrabaho. Pero sadyang napakahirap ang paglabas dito. Kapag kasi nalaman nilang nagbabalak kang umalis, magsisimula na silang kagalitan ka hanggang sa humantong na yon sa pananakit. Dagdag pa nito na, hindi pa doon magtatapos ang lahat sa kadahilanang kapag mas lalo kang nagpumilit, mas maghahangad din silang ikulong ka. Pagtatapat pa ng hardinero na, maging ito man, naghahanap din yon ng paraan para lisanin ang pamilyang yon. Makinig ka, iho. May sa demonyo ang pamilyang pinagtatrabahuhan natin. Ayokong matulad ka sa akin. Kaya habang bago ka pa lang, gusto kitang tulungang makaalis dito. Maniwala ka sa akin, hindi biro ang pinasok mong gulo. Seryosong wika ng hardinero sa kanya. Matapos naman yung marinig ni Ekong, di naman niya maiwasang umalmas sa mga bagay na sinabi nito sa kanya. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang pagdududa, naramdaman niya ang pagiging seryoso ng hardinero sa mga katagang inilahad nito. Di niya mawari pero malakas ang kanyang kutob na maaaring naranasan na ng lalaking yon ang mga ganoong kaganapan. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, bahagya namang naantala ang kanilang talakayan nang masipat nila yung lalaking nag-alok sa kanya ng trabaho na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Dahil dito, kanya-kanya naman silang tuon ng kanilang wisyo sa kanilang mga ginagawa. Akala nga noon ni Ekong na tunugan nito ang kanilang pag-uusap. Ngunit mabuti na lang pagharap nito sa kanila, narinig niyang mag-aalok lang pala yon ng merienda. Matapos naman nilang malaman ang kailangan nito, halos pakiramdam nila na bunutan sila ng tinik sa kanilang mga sikmura. Makalipas pa ang ilang minuto, nagdesisyon na rin silang pumasok sa bahay nito para kainin ang mga bibingka nitong inihanda. Habang kumakain sila, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa mga plano nila sa buhay. Sa kasagsagan naman ng pananalita ng kanilang amo, pansin na pansin naman niya ang pagiging mabait nito. Yung tipong hindi mo talaga aakalain na meron yung masamang dugong nananalaytay sa kanyang katawan. Ngunit sa kabila ng lahat ng yan, hindi pa rin gaanong nagpakakampante itong si Ekong dahil sa isinaalang-alang din niya ang mga bagay na sinabi sa kanya ng matanda. Sa pagsapit naman ng gabi noong mismong araw, habang nagpapahinga na siya sa silid, may narinig siyang tatlong mahihinang pagkatok. Noong una, inakala niyang alagang aso lang yon ang anak ng kanyang amo. Pero makailang ulit na ito, doon na siya naghinala na maaari ngang isa yung tao. Akala niya kasi nasasanggi ng aso yung pinto. Walang sabi-sabi, dahan-dahan naman siyang tumayo sa kanyang higaan at pagdating niya malapit sa pinto, banayad naman niyang sinilip ang mga siwang nito. Mula kasi sa loob, kitang-kita ang pasilyo sa labas, kaya para makumpirmang kakilala nga niya ito, nagdesisyon siyang sumilip muna sa siwang.
Ngunit sa kasamaang palad, wala rin siyang naaninag dahil sa sobrang dilim ng paligid. Maya-maya pa, nang akmang papahiga na siya, narinig niya ang boses ng hardinero na nagwiwika sa kanya ng, "Psst! Ekong, buksan mo ang pinto. Ako ito." Pagkarinig naman niya sa mga katagang yon, walang pagdadalawang isip naman niyang binuksan ang pinto, kung saan dali-dali naman yung pumasok sa loob ng kanyang silid. Akala niya kung ano lang ang gagawin nito, pero di pa man yun nakakatagal sa kanyang kwarto, inabisuhan na siya nitong sumama rito. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, nagpumilit naman siyang manatili, subalit dahil sa pagiging makulit nito, wala na nga siyang nagawa kundi ang sumunod. Ayon sa hardinero, may ipapakita yung bagay sa kanya na magpapatunay kung totoo nga ba ang mga sinasabi niya. Dagdag pa nito na, siya na ang bahalang humusga kung pinaglalaroan nga ba siya ng kanyang paningin o sadyang totoo ang mga bagay na nasisilayan niya. Matapos naman yung ilahad ng lalaki at nang isasara na nito ang pinto, napilitan naman siyang sumama rito. Bagaman alam niyang bawal lumabas sa kanyang silid ng 10 oras, sadyang hindi niya kayang tiisin ang mga katanungang umiikot sa kanyang isipan. Makalipas pa ang ilang minuto nilang paglalakad, matagumpay naman nilang narating ang likurang bahagi ng bahay. Sa kanilang paglalakad, di naman sila gaanong nangamba dahil sa dami ng silid na dinaanan nila. Kung sakali mang may makasalubong sila sa daan, madali silang makakatago sa isa sa mga ito, lalo pat madilim ang pasilyong dinaraanan nila. Awa naman ng Diyos, nakalabas sila sa bahay na yon nang walang gaanong iniisip. Akala niya doon na magwawakas ang lahat, pero pagsilay niya sa bakuran ng bahay, nasipat niya ang mga trabahador ng eredero na nakatayo at pawang hindi gumagalaw. Nakapikit din ang mga mata nito na parabang naglalakad yon ng tulog. Matapos naman niyang masilayan ang bagay na yan, bigla naman siyang napatakip ng kanyang bibig nang makita niya ang 2 lalaking kuba sa likod ng mga ito na may hila-hilang kariton. Di niya mawari kung anong nilalaman ng karitong yon, pero base sa kanyang mga naaamoy, inaasahan na niyang bulok na karne ang laman nito. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagmamasid, doon na nila nakita ang amo nila na kasalukuyang naglalakad sa gitna ng mga taong wala pang malay. Bawat isa sa mga ito, hinahawak-hawakan niya ang mga ulo, animoy binibilang niya ang mga ito. Paglapit naman ng lalaki sa kinaroroonan ng kuba, nagkaroon naman sila ng banayad na pag-uusap hanggang sa nagsimula na yung lumapit sa mga taong nakatayo sa bakuran ng bahay. Nang masipat naman yun ni Ekong, agad namang napasilay ang hardinero sa kanya habang pabulong na nagwiwika ng, "Ihanda mo ang sikmura mo. Mas matinding makikita mo pagkatapos mag-usap ng mga yan." Kasabay ng pagwika nito ay ang paglapit naman ng 2 kuba sa mga nakatayong tao. Sa pagkakatanda niya, nasa humigit 20 ang mga panauhing yon na hindi gumagalaw sa lugar na yon. May mga dala-dala din itong supot na parabang meron itong hinihintay na rasyon. Kapalit ng mga bulok na karneng ibinibigay ng kuba, ay ang mabilis naman itong pagpasok ng kanilang mga kamay sa tumbong ng taong binibigyan nila. Halos segundo lang ang pagitan ng kanilang pagbibigay at paghugot sa mga bituka nito. Di naman yun inuubos ng kuba. Ang ginagawa nila, kumukuha sila doon ng tigkakalahati. Matapos naman nila itong gawin, muli silang bumalik sa kinaroroonan ng may-ari para magbigay ng ilang supot ng dugo.
Pagsilay naman doon ng hardinero, pasimple naman niya itong itinuro habang inilalahad kay Ekong kung para saan ang bagay na yon. Ayon dito na, ginagamit ang dugong ibinibigay ng 2 kuba para pagyamanin ang taniman nito. Isa yon sa pamamaraan ng may-ari upang makabawi sa kanyang mga ginagastos sa kanyang mga trabahante. Dagdag pa nito na, sa oras na malipasan ng 1 buwan si Ekong sa puder nito, paniguradong ganun din ang sasapitin niya. Pagtatapat pa nito sa kanya na, isang pamamaraan ng pagkuha ng alay ang ginagawa ng 2 kuba. Wala ring dudang aswang ito at nasisiguro ng hardinero hindi niya pa nakikita ang 2 yon sa kanilang baryo. Nabanggit din ito sa kanya na 2 beses siya nitong nakuhanan ng bituka. Kahit konti lang din ang nakuha nito sa kanya, nagdulot yon ng matinding sakit. Mabuti na lang naagapan yon ng kakilala niyang albularyo. Dahil din sa nangyari sa kanya, hindi na siya basta-bastang nahahawakan sa leeg ng amuhan nila. Matapos namang malaman ni Ekong ang tungkol sa bagay na yon, di naman niya maiwasang mag-alala para sa sarili niyang kaligtasan. Sa isip-isip niya, kung talagang totoo ang lahat ng sinasabi nito, ibig sabihin nasa peligro ang buhay niya. Siyempre, sino ba naman ang gustong makuhanan ng bituka? Hindi ba? Matapos naman nilang masaksihan ang mga pangyayaring yon, agad naman silang bumalik sa kanyang silid para magtago. Ayon kasi sa hardinero na matapos ang pag-aalay, may maglilibot na nilalang sa pasilyo para tingnan kung nasa loob ba ng mga silid ang mga trabahador nilang hindi pa nakakasabay sa ganoong ritual. Ayon sa kanya, sakto lang noon ang pagsarado nila ng pinto, narinig nila ang mga kalinsing ng kadena sa pasilyo. Bagaman wala silang kaide-ideya kung anong nilalang ito, nasisiguro niyang dambuhala at mapanganib ang nilalang na yon. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa buong paligid, doon pa lamang sila nagkaroon ng pagkakataon para magpahinga. Kinabukasan paggising niya, wala na yung hardinero sa kanilang silid. Dahil dito, nagmamadali naman siyang lumabas para umpisahan na ang kanyang trabaho para sa araw na yon. Habang naglilinis sila, pansin naman niya ang iilan sa kanyang mga kasama na mayat maya ang paghawak sa tagiliran ng mga ito. Yung iba parang nanghihina na rin, pero nagpupumilit pa rin yung magtrabaho. Nang mapansin naman niya ang ganoong pangyayari, pilit naman niyang pinagtiisan ng mga bagay na kanyang nasisilayan. Gustong-gusto niya mang tulungan ng mga ito. Ano naman ang magagawa ng isang hamak na tulad niya? Matapos naman ang pang-umaga nilang trabaho, bahagya naman silang tumigil sa paglilinis para magpahinga. Ganun pa rin naman ang ganap sa bahay na yon. Iinom sila ng kape na sinasabayan ng rasyon nilang tinapay galing sa saod. Ayon nga sa kanya, na kung titingnan mo ang kanyang mga kasama, parang wala man lang nangyari sa mga ito. Kapag nagpapahinga ang saya-saya ng mga taong yon, animoy, wala itong ibang iniisip maliban sa kanilang trabaho at sweldo. Yung iba nagmamayabang pa kung ilang taon na ang itinagal nila, habang ang iba naman nagbabahagi ng kanilang mga karanasan ukol sa mabuting pagtrato sa kanila ng kanilang amo. Matapos naman niyang marinig ang lahat ng yon, pinili naman niyang magsawalang imik sa kadahilan ng malakas ang kanyang kutob na maaaring pang-eengganyo lamang yon ng mga tao para manatili siya sa serbisyo. Lumipas pa ang mga gabi. Naging bihilante na itong si Ekong. Madalas kapag tumutungtong na ang 5:00 ng hapon,
Lahat ng bintana at pinto sa kanyang silid, sinisiguro na niyang sarado. Naglalagay din siya ng asin at bawang na kanyang nabili sa sentro, na pasimple naman niyang inilulusot sa mga mata ng katulad niyang katulong. Ayon pa sa kanya, ilang beses na rin siyang nagpadala ng ulat sa kanyang mga magulang para sunduin siya. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi pa rin yun nakakarating sa tahanang kanyang tinutuluyan. Dahil sa ganoong pangyayari, minabuti naman niyang wag nang umasa sa tulong na maibibigay ng mga ito. Imbis di na maghintay, nagdesisyon siyang maniwala sa hardinerong walang ibang nais kundi ang makatulong. Sa paglipas pa ng mga araw, nananatili silang naghihintay ng pagkakataon para makapuslit. Lahat ng nagbabantay tuwing gabi, maingat nilang pinag-aaralan ang bawat kilos. Inaalam din nila ang eksaktong oras ng pagpalit ng karelyebo nito, nang sa gayoy masigurong hindi sila matutunugan sa oras na ninais na nilang pumuslit. Napag-alaman din nilang sa gabi lang ng araw ng Biyernes nangyayari ang ganoong pag-alay, kaya meron silang 6 na araw para tumakas. Ngunit habang tumatagal si Ekong sa lugar na yon, mas lalo namang lumalapit sa kanya ang kanilang amo, hanggang sa dumating ang puntong inanyayahan siya nito na pumasok ng personal sa silid nito. Ang silid na yon pinuno, hindi napapasukan ng mga katulad niyang hamak na trabahador lang, kaya nagbigay talaga yon ng palaisipan para sa kanya. Gayunpaman, sa kabila nito wala naman siyang magagawa kundi ang sumunod sa pagnanais ng kanyang amo. Nang makapasok na sila sa silid, inabutan siya ng inumin ng kanyang amo. Pinaupo din siya nito sa isang magarang upuan kung saan sa kinaroroonan nilang dalawa, namamagitan ang isang maliit na mesa. Habang nakaupo sila roon, nanatili namang walang imik ang amo niya hanggang sa dumating ang asawa nito na may daladalang pagkain. Pagsarado naman ito ng isang malaking bintana, yun na rin ang naging hudyat sa pagsisimula ng kanilang seryosong usapan. Sa kasagsaga ng pagsindi ng asawa nito ng mga gasera, nabanggit sa kanya ng lalaking yon ang pagnanasa nitong tulungan siyang maiahon sa kahirapan. Ayon dito na, kung susunod lamang siya sa nais nito, pag-uwi niya sa kanila, may daladala siyang limpak-limpak na salapi. Dagdag pa ng amo niya na, sundin niya ang lahat ng nais nitong mangyari. Walang duda, gagaan talaga ang kanilang buhay. Ekong, pera lang naman ang pinoproblema mo, hindi ba? Bata ka pa, marami ka pang pwedeng gawin. Alam mo, kung susunod ka sa akin, ibibigay ko sa iyo yung mga inaasa mo. Patunayan mo ang sarili mo sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig na ito. Wika nung amo niya, habang dahan-dahan itong inuusog ang isang magarang baso na pawang gawa sa tanso. Pagsilay naman ni Ekong sa nilalaman nito, tumambad sa kanya ang napakaitim na likido na may mga insektong lumalangoy. Napakalapot din ang likidong yon na parabang hindi ito ligtas na inumin ng tao. Matapos naman niya yung masilayan, may hinahon naman niyang ibinalik ang bagay na yon sa amo niya, sabay sagot dito ng, "Kung katawan at kaluluwa ko lang din ang kapalit, salamat na lang ho. Nga pala amo, aalis na ho ko sa inyo. Kahit wag niyo na akong bayaran ng pang-1 buwan, ayos lang." Matapos naman niya itong mailahad, dali-dali naman siyang lumabas ng silid. Maya-maya pa, paglabas naman niya sa silid niya, bumungad sa kanya ang pasilyong napakadilim at halos wala ng katao-tao.
Paglapit naman niya sa entradang pinto ng bahay, sinubukan naman niya itong buksan pero nakakandado yun sa labas. Ilang beses na rin niyang tinawag ang kanyang mga kasama pero pakiramdam niya siya lamang ang nasa bahay na yon. Makalipas pa ang ilang minuto, unti-unti naman niyang narinig ang pagsikalansingan ng mga kadena. Nagsimula na ring umuyog ang sahig ng bahay dahil sa lakas at bigat ng mga pagyapak nito. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman niyang nasa likuran niya lang ang nilalang na yan, dahan-dahan naman niya itong sinipat at sa isang kisap mata, bumungad sa kanya ang amo niya na halos doble na ang taas sa kanya. Putol na rin ang mga braso at binti nito na siya namang pinalitan ng may itim na kadena na may mga bolang may tinik. Sa pagtitigan naman nila ng nilalang, bigla naman yung umatungal ng napakalakas na siya namang nagbigay sa kanya ng hindi maipagkakailang takot. Sagad na sagad sa buto niya ang kanyang pagkasindak, kaya yung isip niya bigla na lamang na blanko. Yung tipong gustuhin man niyang tumakbo, hindi yun pinahihintulutan ng kanyang katawan. Hindi naglaon nang mapansin naman niyang ilang dipa na lamang ang layo nito. Nasipat naman niya yung nag-ambas sa kanya, nahahatawin siya ng kadenang pumalit sa mga braso nito. Paghila naman ng nilalang papaitaas sa bagay na yon, bigla naman yung umatungal ng napakalakas na siyang naging sanhi upang masipat niya ang kahindik-hindik nitong itsura. Paglalarawan ni Ekong sa nilalang na yon, abot tenga ang laki ng bunganga nito. Tapos meron yung 2 dila. May buntot din ito at yung bisig nito singlaki lang ng 2x2 na kahoy. Literal talagang parang butot balat na ito. Ang kaso lang, kahit ganoon ang katawan ng nilalang, napakalakas pa rin ito. Isipin ninyo, gaulo ang laki ng bolang bakal na hinihila nito pero hindi yun nahihirapan na iangat ang bagay na yon. Maliban sa ganun itong kakayahan, may taglay din itong hindi maipagkakailang bilis. Dagdag pa niya na, kung titingnan, sadyang perpekto talaga ang abilidad ng nilalang. Maya-maya pa, pagsilay naman niyang papasugod na yon sa kanya, doon pa lamang siya nagkaroon ng lakas ng loob para kumilos. Kahit balot na balot ng takot ang katawan niya, yung puso at isip niya naghahangad ng kaligtasan at kagustuhan itong makauwi sa kanila. Sa pagpapatuloy naman ng ganoong pangyayari, kahit magkanda bali-bali na ang kanyang katawan, pinipilit pa rin niyang umilag. Sinubukan na rin niyang sumuot sa maliliit na butas pero sadyang makapangyarihan ang sandata nito. Ilang minuto pa ang lumipas nang maramdaman naman ni Ekong na masusukol na siya. Sakto naman ang pagsilay niya sa hardinero na dumungaw sa isang maliit na butas papalabas. Dahil dito, kahit alam niyang hindi siya magkakasya sa lugar na yon, pinilit niyang isuot doon ang kanyang sarili. Nang masipat naman yon ng kanyang amo, bigla naman yung umatungal habang pilit na ibinabato sa kanya ang lahat ng gamit na makita nito. Mabuti na lang, bago siya madagana ng mga silya at mesa, nakalusot siya sa lagusang yon. Pagsilay naman niya sa labas, agad namang bumungad sa kanila ang mga katrabaho niyang naghihintay na magbigay ng alay. Matapos naman nila itong masipat, imbis na tumigil pa sila sa lugar, dali-dali naman nilang tinahak ang daan papalayo. Habang binabagtas nila noon ang daan sa tabi ng kakahuyan, di naman nila maipagkakaila ang pagsunod sa kanila ng mga nilalang. Yung iilan sa mga ito, lumilipad habang ang iba naman tumatakbo. Maya-maya pa, pagsilay naman nila sa sumunod na baryo,
Agad naman silang humanap ng bahay na mapapasukan pero walang may nagmagandang loob na tumanggap sa kanila. Dahil dito, nang mapagtanto naman nilang hindi na sila makakatawid sa susunod pang baryo, humanap sila ng sakahang may bagong pananim para doon magtago. Sa maniwala kayo o hindi, para makaligtas sila Ekong noon, ibinaon nila ang kanilang mga sarili sa putikan. Hindi man sigurado ang kanilang kaligtasan, patuloy silang nagbabakasakali sa posibilidad na maaaring yon ang magligtas sa kanilang buhay. Sa loob ng halos 5 oras nilang pagtatago sa lugar na yon, nasaksihan nila kung papaano sila daan-daanan ng mga alipores ng kanilang amo. Mabuti na lang, mapupurol ang mga pang-amoy nito, kaya hindi sila nito nagawang matuklasan. Bale, tumigil lang sa paghahanap ang mga ito noong masipat nila ang pagputok ng araw sa kalupaan. Nang mapagtanto naman nila Ekong naligtas na ang buong paligid, nagdesisyon naman silang tumungo na sa bahay ng mga magulang niya. Para makagante at mapalayas ang mga nilalang na yon, ikinalat nila ang kanilang istorya at sa hindi malamang dahilan, tuluyan na ngang nawala ang mga ito. Yung bahay na dating tirahan ng kanyang dating amo, natuklasan ng mga taga-baryo na matagal na panahon ng abandonado. Nang mapag-alaman nila ang ukol sa bagay na yon, kahit papaano naging panatag ang kanilang mga sarili. Sa paglipas pa ng mga taon, minabuti naman ni Ekong na manatili sa bahay ng kung anong meron sila. Hindi na din niya sinubukang mangarap ng matayog sa takot na baka makakilala na naman siya ng isang among aswang na kumukuha ng alay sa kanyang mga trabahador. Mabuti na lang, pinakinggan ni Ekong yung babala ng hardinero. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam nyo ba na magmula nung pumasok si Ekong dun sa bahay ng amo nila, nagkaroon na talaga ako ng pagdududa. Kasi parang ang dali ng trabaho tapos ang laki ng sahod. Tapos nung nasa loob na siya ng bahay, nung kinukwentuhan na siya ng hardinero, wala na akong ibang naramdaman kundi kilabot. Subukan ninyo. Ilagay nyo yung sarili nyo sa sitwasyon ni Ekong. Nasa bahay ka ng hindi mo kilala, sobrang laki ng bahay, marami kayong trabahador, tapos hindi mo alam kung anong history ng lugar. Mabuti na lang talaga nakilala ni Ekong tong hardinero kasi kung sakasakali mang hindi, malamang sa malamang patay na to. Ang pinagtataka ko lang, bakit bumalik pa yung hardinero kung alam niyang may ganung nangyayari sa bahay na yon? Siguro, ako 100% sigurado ko, alam niya na ang sagot dyan. Malaki ang sahod. Kailangan ng hardinero ng pera. Tapos nabasbasa naman siya ng albularyo kaya hindi na siya gaanong ginagalaw ng amo niya. So para sa kanya, safe na siya, safe yung pamilya niya, safe pa yung trabaho niya. Kasi nga, makakapagbigay siya ng sustento eh. Yun lang yung napansin ko sa buong kwento. Pero overall, sobrang nakakakilabot nito. Lalo na kung papakinggan mo to ng mag-isa ka sa madilim. Nakakatakot to. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.